Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 821. Dinala ng Patriarch at Young Patriarch ang mga eksperto ng tribo sa White Sun Tribe. Sabi ng lalaki mula sa Fox Charm Tribe. Magdadala ng napakaraming eksperto doon. Mag-aaway ba sila? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong, bakit sila pupunta sa White Sun Tribe? Dahil ang mga tao ng White Sun Tribe ay nakahanap ng isang spiritual dream mushroom sa ating teritoryo, kaya ang Patriarch at Young Patriarch ay nagpunta upang hingin ito. Sagot ng lalaki mula sa Fox Charm Tribe. Nang marinig ito, nanginag ang puso ni Yezuan. Isang pamilyar na pangalan ang narinig niya. Espiritual na pangarap na mushroom. Ito talaga ang spiritual dream mushroom, isang kinakailangang item para ma-activate ang Eye of Control. Sumabog ang puso ni Yezuan. Ang Eye of Control ay isang napakalakas na sky eye. Ang epekto nito ay katulad ng charm ng Fox Charm Tribe, ngunit alam ni Yezuan na ang Eye of Control ay tiyak na mas mahusay kaysa sa Charm Tribe. Hindi ako makapaniwala na natagpuan ko ang spiritual dream mushroom. Dapat kong makuha ito. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Gamit ang spiritual dream mushroom, maaari niyang i-activate ang Eye of Control at kontrolin ang Supreme Snake Charm. Nasa panganib pa rin ang Sunflame Imperial Family. Kung kaya niyang kontrolin si Supreme Snake Charm, baka malaman niya kung saan nagtatago ang tatlong Second Tribulation Supremes. Sa sandaling iyon, ang orihinal na katawan ni Yezuan at ang kanyang clone ay mabilis na umalis sa Lotus Heart Tribe at sumugod patungo sa White Sun Tribe. Sa pagkakataong ito, gusto niyang ipaglaban ang Spiritual Dream Mushroom gamit ang kanyang clone. Ang Spiritual Dream Mushroom ay isang makalangit na kayamanan na maaaring magpapataas ng lakas ng pag-iisip ng isang tao. Maaari itong mapabuti ang estado ng pag-iisip ng isang tao at maiwasan ang isa na madaling magalit. Kasabay nito, ang Spiritual Dream Mushroom ay maaari ding mapataas ang kakayahan ng alindog ng Fox Charm Tribe. Iyon ang dahilan kung bakit nag-aaway ang White Sun Tribe at ang Lotus Heart Tribe. Nang dumating si Yezuan sa White Sun Tribe, nagsimula ng maglaban ang dalawang panig. Bukod sa Patriarch at Young Patriarch, ang Lotus Heart Tribe ay may 6 na Supreme Beings at isang Peak Supreme Being. Hindi rin mahina ang lakas ng White Sun Tribe. Mayroon din silang 2 Second Tribulation Supremes. Gayunpaman, mayroon lamang silang 5 First Tribulation Supremes, na mas mababa ng isa. Zhu Yuanji, ibigay ang Spiritual Dream Mushroom. Sigaw ng isa sa Second Tribulation Supremes. Siya ang Patriarch ng Lotus Heart Tribe na hinahanap ni Yezuan. Humph, itong Spiritual Dream Mushroom ay natuklasan ng aking mga angkan, at gusto mo pa bang ibigay ko ito? Sagot naman ng isa pang lalaki. Siya ang pinuno ng White Sun Tribe. Ang Spiritual Dream Mushroom na ito ay tumubo sa teritoryo ng Lotus Heart Tribe. Ito ay dapat na akin. Nagpatuloy ang pinuno ng Lotus Heart Tribe. Bakit hindi mo ito napansin sa teritoryo ng iyong tribo? Cut the crap, ang Spirit Dream Mushroom ay kabilang sa malakas. Panipi. Ang pinuno ng White Sun Tribe ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan. Sige, dahil nililigawan mo si kamatayan, papatayin ko kayong lahat. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang tribe leader ng Lotus Heart Tribe. Nakikinig sa kanilang pag-uusap, nag-isip sandali si Yezuan. Nahulaan niya na ang Lingming Mushroom ay dapat nasa interspatial ring ng White Sun Tribe Patriarch. Agad siyang sumanib sa kanyang clone, at ang kanyang lakas ay agad na tumaas ng 10%. Kapag nag-away ang buhangin at ang kabibe, nakikinabang ang mangingisda. Puputulan ko muna ang kaliwat kanang braso mo. Sumunod si Yezuan gamit ang kanyang Wolffang Sword sa kamay. Imperial Heavenly Sword Technique, Imperial Slash. 10% Sword Intent. Pagkatapos ng pagsasama-sama ng 10% Sword Intent, sapat na ang attack power ni Yezuan para mapatay agad ang isang Peak Supreme Martial Artist. Ang isang Peak Supreme Martial Artist ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago siya tinadtad sa dalawa. Madali niyang sinira ang Sovereign Golden Body. Ito ay Sword Intent. Agad namang nag-react ang kalaban ng namatay. Gayunpaman, sa susunod na sandali,
isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang leeg. Instant kill. Mabilis na sumugod si Yezuan at kinuha ang dalawang interspatial ring. Ang kanyang antas ng paglilinang ay tumaas ng isa pang antas. Ang pagkamatay ng dalawang lalaki ay nakakuha ng atensyon ng iba. Sinamantala ang pagkakataong ito, muling inatake ni Yezuan ang kanyang espada. Imperial Heavenly Sword Technique, Imperial Slash. Swoosh! Ang isa pang dalawang figure ay nahulog. Nakakuha si Yezuan ng isa pang dalawang interspatial ring. Sa sandaling ito, dalawang tao mula sa magkabilang panig ang namatay. 7 Peak Supreme Martial Artist na lang ang natitira. Sino ang lalaking iyon? Damn it, dapat galing siya sa ibang tribo. Patayin mo siya. How dare he kill my tribesman? He is courting death. Agad-agad, 4 na Peak Supreme Martial Artist ang lumusog. Naintindihan pa ng isa sa kanila ang sword intent. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Binatukan niya ang 4 na tao. Pagkatapos ng pagsasanib, ang kanyang lakas ay tataas ng 10%. Bukod dito, ang pagtaas na ito ay permanente. Sa makatuwid, ang heavenly treasures na kinain niya ngayon ay katumbas ng 10% pa. Swoosh! 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 Madaling napatay ni Yezuan ang 3 sovereign sa isang atake ng espada. Ang natitirang tao ay ang nakaintindi sa incomplete sword intent. Incomplete sword intent lang. Nililigawan mo si kamatayan. Muling umatake si Yezuan gamit ang kanyang espada. Buong lakas niyang inatake ang kanyang kalaban. Ang Peak Supreme Martial Artist na ito mula sa Fox Clan ay may mas mataas na antas ng cultivation kaysa kay Yezuan. Kahit na ang kanyang sword intent ay mas mababa kaysa kay Yezuan ng 5%. May hawak siyang Supreme Being Divine Weapon sa kanyang kamay. Ito ay lubos na nagpapataas ng kanyang lakas sa pag-atake. Boom! 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 Nagpalitan ng suntok si Yezuan at ang kanyang kalaban. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ng pag-atake sa pagitan ng dalawa ay talagang hindi malaki. Lumakas ang mga alon ng enerhiya. Gayunpaman, walang intensyon ang kalaban na kunin ang interspatial rings. Sa makatuwid, nakinabang si Yezuan mula sa 3 interspatial ring. Matapos lamunin ni Yezuan ang 3 interspatial ring, ang kanyang cultivation level ay umabot sa mid-stage na Supreme Martial Artist Shackles. Kung bibigyan pa siya ng ilang heavenly treasures, makakalusot siya. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng Gemini Bloodline. Sa oras na ito, biglang humiwalay si Yezuan sa kanyang clone. Nahati sa dalawa ang buong katawan niya. Ang kanyang orihinal na katawan ay nakasuot ng dragon-patterned golden armor, habang ang kanyang clone ay nagpapakita ng kanyang tunay na mukha. Nang makitang biglang nahati si Yezuan sa dalawa, nagulat ang Peak Supreme Martial Artist na ito. Sa sandaling ito, sinamantala ni Yezuan ang kanyang kahinaan. Mata ng ilusyon, natigilan siya saglit. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang dalawang Yezuan ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake sa parehong oras. Mas malakas ang espiritual na enerhiya ng Fox Clan, kaya mabilis niyang pinawi ang ilusyon. Gayunpaman, sa oras na siya ay nag-react, dalawang pag-atake na naglalaman ng 10% ng sword intent ay malapit na sa kanya. Ay hindi, buong lakas siyang naglaslas gamit ang kanyang espada at pinawi ang pag-atake mula sa orihinal na katawan ni Yezuan. Gayunpaman, naputol siya sa kalahati ng clone ni Yezuan. Patay. Sa sandaling ito, muling sumanib si Yezuan sa kanyang clone at sumugod. Nasa kamay niya ang interspatial rings. Hindi lang iyon, nakakuha din si Yezuan ng Paragon Divine Weapon sa pagkakataong ito. Pumalakpak muli ang kanyang lakas. May natitira pang 3 tao. Papatayin muna kita. Muling inatake ng clone ni Yezuan ang 3 tao sa langit. Ang kanyang biglaang pagsulpot ay ikinagulat ng lahat. Sa oras na ito, sa wakas ay napansin ng young clan leader ng Lotus Heart Tribe si Yezuan. Paano naging siya? Nagulat ang young clan leader ng Lotus Heart Tribe. Ito ay dahil siya ang nagbalik ng clone ni Yezuan. Noong panahong iyon, ang clone ni Yezuan ay nasa 100% body silang lamang. Gayunpaman, paano siya naging napakalakas ngayon na madali niyang napatay ang isang Peak Supreme Martial Artist? At saka, paano siya makakasama sa ibang tao? Ito ay lampas sa pangunawa ng young clan leader ng Lotus Heart Tribe.
Hindi lang iyon, kahit ang tatlo pang Second Tribulation Supreme Martial Artists ay hindi naintindihan. Hiss. Pagkatapos ng tatlong malulutong na tunog, ang natitirang tatlong Pick Supreme Martial Artist ng Fox Clan ay pinatay lahat ni Yezuan. Kabanata 822. Di asterisk man ito, saan sila nanggaling? Ang pinuno ng White Sun Tribe ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil 5 sa 11 Supreme Martial Artists na namatay ay mula sa White Sun Tribe. 5 lang ang Supreme Martial Artist sa buong White Sun Tribe, at ngayon lahat sila ay namatay. Higit sa lahat, ang taong namatay kanina ay ang kanyang sariling anak. Gusto kitang mamatay. Idinilat ng pinuno ng White Sun Tribe ang kanyang mga mata at biglang lumusab, naghahanda na patayin si Yezuan at ang kanyang anak. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakuha na ni Yezuan ang huling tatlong interspatial ring. Haha, muling nagsanib ang orihinal na katawan at doppelganger ni Yezuan. Tumingin siya sa pinuno ng White Sun Tribe at ngumisi. Ding! Nakalusot ang host at isa na siyang Supreme Martial Artist sa rurok ng unang kapigatian. Biglang tumunog ang notification ng system. Biglang tumaas ang aura ni Yezuan. Ano? Idinilat ng pinuno ng White Sun Tribe ang kanyang mga mata at nagmamadaling sumalakay. Gayunpaman, sa parehong oras, umatake din si Yezuan. Imperial Heaven Sword Technique, Rising Dragon Sword. 10% sword intent. Si Yezuan, na may hawak na Supreme Martial Artist, ay direktang winalis ang kanyang espada. Boom! Nagbanggaan ang dalawang aura ng espada at agad na sumabog. Gayunpaman, mas malakas si Yezuan sa huli. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang bloodline ng Sword God. Bang! Ang slash ay direktang tumama sa pinuno ng White Sun Tribe. Mabuti na lang at mas malakas siya at hindi agad namatay matapos tamaan ng espada. Whoosh! Whoosh! Muling umalingaw ang tunog ng pagkabasag ng hangin habang naglaslas si Yezuan ng mahigit 10 beses sa isang iglap. Ngayon, ang pinuno ng White Sun Tribe ay walang kakayahang hamarang, kaya't nakaiwas lamang siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, huwag mong isipin na tumakbo. Umirap si Yezuan. Ipinagbabawal na mata ng ilusyon. Nakita ni Yezuan ang pinuno ng White Sun Tribe, at isang hindi nakikitang puwersa ang tumagos sa kanila. Bang! 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 Mahigit 10 laslas ang tumama sa pinuno ng White Sun Tribe. 3 laslas lang ang ginawa niya at napatay. Nang siya ay namatay, si Yezuan ay mabilis na lumalapit. Ang Spiritual Dream Mushroom ay nasa Universe Ring ng White Sun Tribe. Gayunpaman, ang iba pang 3 Second Tribulation Supremes ay hindi nang ahas na lumapit. Nais ng Patriarch ng White Sun Tribe na patayin si Yezuan, ngunit sa halip ay pinatay siya ni Yezuan sa halip. Ang lakas ni Yezuan ay malamang na hindi nila kayang pantayan. Kung tutuusin, kahit ang tribe leader ng White Sun Tribe at ang tribe leader ng Lotus Heart Tribe ay maglaban ng isa-isa, mahihirapan silang magpatayan kahit na daan-daang round ang laban nila. Pumunta ka. Nagkatinginan ng Patriarch at Young Patriarch ng Lotus Heart Tribe at mabilis na umatras. Ngayon, hindi sila nang ahas na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa Spiritual Dream Zoysia. Mas mahalaga ang kanilang buhay. Para naman sa Vice Chief ng White Sun Tribe, tumalikod na rin siya at umalis. Mabilis na sumugod si Yezuan at hinubad ang Universe Ring ng pinuno ng White Sun Tribe. Ding! Matagumpay na na-activate ang Eye of Control. Nag-prompt ang system. Matapos marinig ang abiso na ito, ang mga sulok ng bibig ni Yezuan ay nabaluktot at naging isang nakakabighaning arko. Gusto mo pa bang umalis ngayon? Mabilis siyang hinabol ni Yezuan. This time, ang target niya ay ang Vice Chief ng White Sun Tribe dahil siya ang pinakamalapit sa kanya. Ang bilis niya sa lupa ay napakabilis. Sa isang kisap mata, naabutan niya ang Vice Chief ng White Sun Tribe at naglunsad ng pag-atake. Tumigil ka. Ang vice-hepe ng White Sun Tribe ay natakot hanggang sa mamatay at nagmamadaling itinaas ang kanyang mga kamay upang ipagtanggol. Gayunpaman, ang pag-ataking ito ay hindi pinahiran ng Sword Essence dahil ayaw ni Yezuan na mamatay siya. Bang! Nagbanggaan ang 2 Sword Essences, na lumikha ng malaking kaguluhan. Kasabay nito, ginamit din ni Yezuan ang Eye of Illusion sa Vice Chief.
Ang vice chief ng White Sun Tribe ay nahulog sa ilusyon, ngunit malakas ang kanyang mental na lakas at agad niyang nalagpasan ang ilusyon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nilaslas ni Yezuan ang kanyang katawan gamit ang kanyang espada. Bang! Ang vice chief ng White Sun Tribe ay malubhang nasugatan, at kasabay nito, sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito. Mata ng kontrol. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay ginamit ni Yezuan ang bagong Heavenly Eye. Maaaring kontrolin ng Eye of Control ang kabuuang 5 tao. Ang kinokontrol na tao ay susunod kay Yezuan ng walang kondisyon at walang anumang intensyon na magrebelde. Siyempre, kung mag-evolve ang bloodline ng Heavenly Eye, tataas ang bilang ng mga kontroladong tao. Nanginginig ang vice-hepe ng White Sun Tribe. Gayunpaman, hindi pa siya kontrolado ni Yezuan. Kung tutuusin, siya ang supreme being ng Foxy Clan at marunong din siyang manggayuma ng mga tao. Gayunpaman, nang muli siyang inatake ni Yezuan, hindi na makayanan ang kanyang kalooban at nakontrol siya ni Yezuan. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Isang notification ang tumunog sa kanyang isipan. Haha, may subordinate ako ngayon. Tumawa si Yezuan sa kanyang puso. Ang pagkontrol sa isang utusan ay parang pagkontrol sa isang avatar. Kaagad, binigyan niya ng utos ang vice-hepe ng White Sun Tribe na habulin ang 2 tao ng Lotus Heart Tribe. Kasabay nito, lumabas din siya para pumatay. Ano? Naramdaman ng pinuno ng Lotus Heart Tribe na may mali. Paglingon niya ay nagulat siya. Ang vice chief ng Lotus Heart Tribe, na hinahabol ni Yezuan, ay biglang nakipagsanib puwersa kay Yezuan at lumipad patungo sa kanila. Ano ang nangyayari? Si Yezuan ay napakabilis. Sa isang kisap mata ay nasa harap na siya ng 2 tao at agad siyang gumawa ng avatar. Paano niya nagawa? Nagulat ang pinuno ng Lotus Heart Tribe at ang kanyang anak na babae. Huminto sila at tumingin kay Yezuan. Ngayon, napapalibutan na sila. Sino ka? Gulat na tanong ng batang pinuno ng Lotus Heart Tribe. Hehe, kinidnap mo ako at dinala sa Fox Charm Holy Dynasty. Hindi mo ba ako nakikilala? Tumawa ang avatar ni Yezuan. Imposible, half-step supreme being ka lang noon. Nagdududang sabi ng batang pinuno ng Lotus Heart Tribe. I don't want to talk nonsense with you. I just want to ask you one thing. Magsusuko ba kayong 2 o mamamatay? Malamig na sabi ng avatar ni Yezuan. Sumuko o mamatay. Nang marinig ito, nagkatinginan ng pinuno at batang pinuno ng Lotus Heart Tribe. Imposible, sabay na sagot ng 2. Since that's the case, papatayin ko kayong 2 at saka ang Lotus Heart Tribe. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yezuan at handa nang umatake. Gulat na gulat silang 2. Bagamat ang antas ng cultivation ni Yezuan ay mas mababa kaysa sa kanilang 2, ang lakas ni Yezuan ay mas malakas kaysa sa kanila. Kung tumanggi sila, siguradong mamamatay sila dito. Sa oras na iyon, mawawasak ang Lotus Heart Tribe. Teka, biglang sumigaw ang pinuno ng Lotus Heart Tribe. Bakit? Nagbago na ba isip mo? Biglang huminto si Yezuan. Sa katunayan, gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng kabilang partido. Kung hindi, direktang umatake siya at hindi na maghihintay na magsalita ang kabilang partido. Anong ibig mong sabihin sa pagsuko mo? Tanong ng pinuno ng Lotus Heart Tribe. Ang ibig sabihin nito ay maging lingkod ko. Gagamit ako ng lihim na pamamaraan para kontrolin ka. Gayunpaman, hindi ko babaguhin ang iyong isip. Susundin mo ang aking mga utos ng walang pasubali at susunod sa akin. Sa hinaharap, ang iyong tribo ay magiging mas malakas kaysa ngayon. Malamig na sabi ni Yezuan. Kontrol sa isang lihim na pamamaraan. Nagkatinginan muli ang pinuno ng Lotus Heart Tribe at ang kanyang anak na babae. Kung tumanggi sila, mamamatay sila kaagad. Pati ang tribong binuo nila ay masisira. Kaya naman, pinili nilang magkompromiso. Sige, pumayag ako. Tumango ang pinuno ng Lotus Heart Tribe bilang pagsang-ayon. Kung ganoon ang kaso, huwag kang lumaban. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, agad niyang ginamit ang Eye of Control sa kanila. Kabanata 823. Kahit na sinabihan silang huwag lumaban, ang pinuno ng tribo at ang batang pinuno ng tribo ay medyo atubili pa rin. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong sitwasyon. Gayunpaman, nang maisip nila ang lakas ni Yezuan, sumuko sila sa paglaban.
Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Dalawang notification ang tumunog at may dalawa pang katulong si Yezuan. Pagbati, Master. Matapos mapasuko ang pinuno at batang pinuno ng Lotus Heart Tribe, sinundan nila ang bisehepe ng White Sun Tribe at dumaong sa lupa. Lumuhad sila sa isang tuhod at sabay na sabi. Nang makita ito, sinabi ni Yezuan na may labis na kasiyahan, bumangon ka. Tumayo silang tatlo at tumingin kay Yezuan na may parehong tingin sa kanilang mga mata. Iyon ay ganap na pagsusumit. Si Yezuan, na nasa tuktok pa lamang ng First Tribulation Supreme, ay labis na natuwa sa pagkakaroon ng tatlong Second Tribulation Supreme Martial Artists bilang kanyang mga subordinate. Mula ngayon, pagsasama-samahin na ang dalawang tribo mo at tatawagan kang Lianian Tribe. Ikaw ang magiging tribe leader at vice tribe leader. Sabi ni Yezuan, ang Lianian Tribe ay ipinangalan sa Lianian City, na kanyang bayang sinilangan. Ang pinuno ng tribo ay ang orihinal na pinuno ng tribo ng Lotus Heart Tribe, at ang pangalawang pinuno ng tribo ay ang pangalawang pinuno ng tribo ng Lotus Heart Tribe. Oo. Walang lakas ng loob na tumutol ang tatlo at tumango. Kasunod noon, tiningnan ni Yezuan ang universe rings nilang tatlo para makita kung may magagamit pa ba. Kung tutuusin, silang tatlo ay mga katulong niya. Nararapat lamang na kunin niya ang mga bagay na pag-aari ng kanyang mga alipin. Kung siya ay magiging mas malakas, ang Lianian Tribe ay magiging mas malakas din. Kaya naman, wala siyang pag-aalinlangan sa pagkuha ng kanilang mga gamit. Kasabay nito, tinanong niya ang kanilang mga pangalan. Ang pinuno ng tribo ng Lianian Tribe ay si Yulai, ang kanyang anak na babae ay si Yuzinyi, at ang pangalawang pinuno ng tribo ay si Ganfeng. Ang Beast Tribe ay isang tribo na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng mga tao at hayop. Kaya naman, normal para sa kanila na gumamit ng mga pangalan ng tao. Yulai, Ganfeng, ipapaubaya ko sa iyo ang pagsasanib ng mga tribo. Yuzinyi, sumama ka sa akin. Sabi ni Yezuan. Oo, sumagot sina Yulai at Ganfeng. Gayunpaman, nanginginig si Yuzinyi. Siya na ngayon ang lingkod ni Yezuan. Kahit na gusto ni Yezuan na makatulog siya sa kanya, hindi siya maglalakas loob na tumutol. Bumalik si Ganfeng sa Daytime Tribe habang dinala ni Yezuan sina Yulai at Yuzinyi pabalik sa Lotus Heart Tribe. Napatay ni Yezuan ang napakaraming miyembro ng Lianzin Tribe ngayon, kaya hindi na niya kailangang pumasok. Kailangan lang niyang maging boss sa likod ng mga eksena. Dahil doon, diretso siyang umalis kasama si Yuzinyi at hinanap ang utmost exalted snake charmer na iyon. Pinutol niya ang isang braso nito at nawalan ng malay. Siya ay nagtatago sa isang liblib na lugar at hindi pa nagigising nang bumalik si Yezuan. Mata ng kontrol. Hindi siya Jin Aiseng ni Yezuan. Agad niyang ginamit ang Eye of Control. Sa isang iglap, ang Snake Demon Sovereign ay naging pang-apat na lingkod ni Yezuan. Kahit na ang Sovereign of the Demonic Snake Clan ay nasa gitnang yugto lamang ng Sovereign Stage, may iba pang intensyon si Yezuan na kontrolin siya. Nasa panganib pa rin ang Sunflame Dynasty, kaya kinailangan ni Yezuan na umasa sa kanya para mahanap ang tatlong tao. Matapos kontrolin ni Yezuan, nagising ang Snake Demon Sovereign. Alam mo ba ang lokasyon ng mga taong sumalakay sa imperial na kabisera ng dinastiyang Sunflame? Direktang tanong ni Yezuan. Oo, walang pag-aalinlangan na sumagot ang Snake Demon Sovereign. Napakagaling. Direktang hiniling sa kanya ni Yezuan na isulat ang lokasyon. Pagkatapos, sinabi ni Yezuan kay Yuzinyi, gayumahin siya. Pagkatapos sabihin iyon, pinakawalan ni Yezuan ang Sovereign of the Snake Demon Clan. Pagkatapos, direktang ginamit ni Yuzinyi si Charm sa kanya. 5 tao lang ang kayang kontrolin ng Eye of Control, ngunit si Charm ay higit pa sa Eye of Control. Iyon ang dahilan kung bakit isinama ni Yezuan si Yuzinyi. Very good. Bumalik tayo sa Sunflame Dynasty. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan at agad na umalis kasama ang 2 tao. Ang Snake Demon Sovereign at ang Fox Demon Sovereign ay parehong napakahusay. Ang isa sa kanila ay maaaring magkaila sa sarili kahit na sa mata ng pahayag, habang ang isa naman ay nakakaakit ng iba. Sa pagkakataong ito, determinado si Yezuan na lutisin ang krisis ng dinastiyang Sunflame. Kaagad, inilabas ni Yezuan si Yuzinyi at ang Snake Demon Sovereign mula sa Fox Demon Sovereign.
Pagkatapos, dumaan sila sa Heaven Prison ng Chanbo Dynasty at nakarating sa Sunflame Dynasty. Bumalik muna tayo sa Imperial Capital. Nag-isip si Yezuan at mabilis na dinala ang 2 tao pabalik sa Imperial Capital. Sa oras na ito, mayroong isang espesyal na hanay sa kabisera ng Imperial. Dapat ay ang Sunflame Array. Bagamat may nakaharang na hanay, nararamdaman pa rin ni Yezuan ang aura ng mga tao sa hanay. Wala ni isa sa kanila ang nawala. Phew, mukhang hindi na naman umatake ang 3 Second Tribulation Supremacies habang wala ako. Nakahinga ng maluwag si Yezuan at agad na lumapit sa Sunflame Array. WHO, sigaw ng isang supreme being ng tao. Ako ito, sagot ni Yezuan. Sa oras na ito, si Yuzini at ang Snake Demon Sovereign ay nasa likod niya. Sa ilalim ng isang itim na balabal, ang Snake Demon Sovereign ay may kakayahang mag-transform. Sa parehong antas, kahit ang Eye of Revelation ni Yezuan ay walang makitang anumang mga pahiwatig. Ang Fox Demon Sovereign ay halos kapareho ng hitsura ng isang tao, maliban na mayroon silang isang foxtail at tainga. Nang makita ng Human Sovereign si Yezuan, tuwang-tuwa siya at sinabing, mangyaring maghintay sandali, Yezuan. Ang Sunflame Array ay ang trump card ng Sunflame Imperial Family. Kumonsumo ito ng maraming Dragon Lock at resources para gumana, at personal itong pinamamahalaan ng retired Emperor. Pagkatapos, binuksan ng Human Sovereign ang daanan para makapasok si Yezuan at ang 2 pa. May nangyari ba kamakailan? Pagkatapos pangunahan ang 2, nagtanong si Yezuan. Hindi, ang 3 pangalawang Tribulation Supremacies ay hindi lumitaw. Umiling ang Human Sovereign. Sa labanan noong araw na iyon, ginamit ng retired Emperor ang maraming Dragon Lock at 10% ng Sword Intent para saktan ang 3 Second Tribulation Supremacies. Sa makatuwid, ang 3 ay dapat na nagpapagaling at nagre-recruit ng mga bagong tao upang maghanda para sa susunod na pag-atake. Okay, naiintindihan ko. Tumango si Yezuan. Sa oras na ito, ang ilang mga figure ay biglang sumugod mula sa malayo, at sa parehong oras, isang matandang boses ang tumunog. Sino ang nagbukas ng array? Sigaw ng retired Emperor mula sa malayo. Pare, bumalik na si Yezuan. Sumagot ang Human Sovereign. Siya ay kapatid ng dating Sunflame Emperor, at siya ay isang prinsipe ng Sunflame Imperial Family. Yezuan. Mabilis na sumugod ang retiradong emperador kasama ang ilang eksperto. Tumingin siya kay Yezuan na nakakunot ang noo at nagtanong, paano mo nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan? Ito, kumunot ang noo ng Human Sovereign. Bigla niyang naalala na nakalimutan niyang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang Snake Demon Sovereign ay may kakayahang mag-transform. Paano kung itong si Yezuan na nasa harap niya ay isang Tekeng, at isang Snake Demon Sovereign ang nagbago at pumasok na nakabalat kayo? Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ng retired Emperor. Nagmamadali niyang inilabas ang kanyang sandata at takot na sinabi kay Yezuan, ikaw, alisin mo sa kanila ang kanilang mga balabal. Huminto si Yezuan. Tila nagsimulang maghinala sa kanya ang retiradong emperador. Iniisip din niya kung paano makumbinsi ang retiradong emperador at ang iba pa mamaya. Alisin mo sila, mahinahong sabi ni Yezuan. Si Yuzini at Supremacy Snake Demon ay walang sinabi at direktang hinubad ang kanilang mga balabal. Maayos ang Supremacy Snake Demon dahil nag-transform siya sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kabanata 824. Ito ay talagang isang dayuhan na lahi. Agad na umatras ang retiradong emperador. Natakot din si Marquis. Dahil sa kanyang kawalang ingat, pinapasok niya ang isang dayuhan. Masama ito. Di asterisk man ito, maghanda para sa labanan. May sumigaw, at umalangaw ang kanyang boses sa buong imperial na lungsod. Kaagad, maraming supreme beings ang lumipad. Sa totoo lang, kahit na nagsimula si Yezuan ng digmaan sa Sunflame Holy Dynasty, hindi siya natakot. Sa lakas niya, hanggat gusto niya, kaya niyang patayin silang lahat. Gayunpaman, hindi siya isang lahi ng dayuhan. Bakit niya papatayin ang mga tao ng Sunflame Holy Dynasty? Retired Emperor, pinasuko ko na sila. Makakasiguro ka. Nagmamadaling paliwanag ni Yezuan. Kalokohan, paano makikilala ng isang alien na lahi ang isang tao bilang kanilang Panginoon?
Hindi makapaniwala ang retiradong emperador. Tama, lahi kang alien. How dare you transform into Yezuan? Huwag mo nang isipin na umalis ngayon. Patayin, patayin, sila. Iyon ay ang supreme being ng Foxy Clan. Mag-ingat sa kanyang alindog. Napasigaw ang lahat sa takot. Kung ganoon ang kaso, sasaktan kita. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, at lumingon siya para tingnan ang marquee na nagpapasok sa kanya. Ang mata ng kontrol. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Pagkatapos ng abiso, ang marquee, na nasa maagang yugto ng Supreme Being Level 1, ay kinokontrol ni Yezuan. Agad siyang lumuhad sa isang tuhod at sinabing, "Greetings, Master." Ano? Nagulat ang lahat ng naruroon, pati na ang retiradong emperador. Di asterisk man it, matagal na siyang pinatay. Disguise din ba ito ng Foxy Clan? Nagmura ang retiradong emperador. Pagkatapos ng labanan sa araw na iyon, 2 sa kanyang mga anak ang namatay. Maging ang emperador ng banal na dinastiyang Sunflame, na hindi lumahok sa labanan, ay pinatay at pagkatapos ay ginaya. Ngayon, isa pa sa kanyang mga anak ang napatay. Sa sobrang kaba niya ay nababalot siya ng galit. Akmang kikilos na siya, biglang pinutol ni Yezuan ang isa sa mga daliri ng marquee sa harap ng lahat. Bumagsak ang daliri sa lupa, at doon natuon ang atensyon ng lahat. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay hindi nagbago ang daliri. Nangangahulugan ito na ang marquee ay hindi isang pagpapanggap ng supreme being ng Foxy Clan, ngunit isang tunay na tao. Charm, ito siguro ang alindog ng Foxy Clan. Agad namang may nag-react, F***, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Nakaramdam ng kaunting kawalan si Yezuan nang bitawan niya ang prinsipe. Kasabay nito, paliwanag niya, kapag ginamit ng mga fox ang kanilang mga anteng-anteng, ang kanilang mga mata ay magiging pink. Nakita mo ba iyon? Pagkatapos ng paalala na ito, naisip din ng lahat ang puntong ito. Sa tingin ko hindi, nag-isip ang retiradong emperador, ngunit hindi siya sigurado. Kung tutuusin, nasa prinsipeng iyon lang ang atensyon niya. Ama, ito, napalunok ng laway ang prinsipe at dali-daling pinulot ang putol nitong daliri. Kahit siya ay hindi maipaliwanag ang nangyari kanina. Sa kabutihang palad, kung ang sovereign golden body ng isang early-stage sovereign ay nasira, medyo madali pa rin itong ayusin. Gayunpaman, alam ni Yezuan na hindi sila maniniwala, kaya sinabi niya, "Lahat, tingnan ang kanyang mga mata." Pagkatapos sabihin iyon, direktang ginamit ni Yezuan ang Eye of Control sa isang middle-stage supreme being sa tabi ng retired emperor. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Tumunog ang system notification. Pagkatapos, lumabas ang nasa gitnang yugto na supreme being. Si Yezuan ay winalis ang kanyang espada at pinutol ang isa sa kanyang mga daliri. Sa ilalim ng tingin ng lahat, hindi nagbago ang daliring ito. Ngayon, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Kanina lang, ang retired emperor ay nakatitig sa mga mata ni Yu Xingyi. Sa katunayan, hindi sila naging pink. Gayunpaman, ang tao sa tabi niya ay kinokontrol pa rin. Ano ang nangyayari? Nakita ito ng lahat. Gumamit ako ng isang lihim na pamamaraan upang kontrolin ang 2 sa mga lahi ng dayuhan. Sa kanilang 2 sa paligid, mahahanap ko ang 3 second tribulation supreme being sa araw na iyon, sabi ni Yezuan. Medyo nag-aalinlangan pa rin ang retiradong emperador. Sabi niya, "Ikaw ba talaga si Yezuan?" "Of course I am. Senyor, ngayon mo lang nakita." Hindi naging pink ang mata ni Yu Xingyi, ibig sabihin hindi niya ginamit ang kanyang alindog. At saka, nasa tuktok na ako ng First Tribulation Supreme Being. Ang aking sovereign golden body ay napakahirap ayusin, kaya hindi ko ito sinubukan mismo. Panipi, tumango si Yezuan. Mahirap para sa iba na ayusin ang kanilang sovereign golden body, ngunit mayroon siyang bloodline ng Divine Tree of Life. Gaano man kalubha ang kanyang mga sugat, kaya niyang pagalingin ang mga ito. Gayunpaman, kung puputulan niya ang kanyang sariling braso, malalanta ito, at mahirap ipaliwanag. Ang retired emperor at ang iba ay nag-isip tungkol dito at sa wakas ay nagpasya na maniwala kay Yezuan. Ito ay dahil si Yu Xingyi, na nasa tabi ni Yezuan, ay isa ring second tribulation supreme being. Kung gumawa siya ng hakbang, maaari niyang gayumahin ang mga ito at magsimula ng away. Iniligpit ng lahat ang kanilang mga armas. Ang retired emperor ay nagsabi, "Yezuan,
tapos ka na ba sa iyong negosyo? Oo, pumunta ako sa Fox Charm Dynasty. Ngayon, bumalik ako para harapin ang tatlong Second Tribulation Supreme Beings. Pagkatapos sabihin iyon, naglabas si Yezuan ng Supreme Being Divine Weapon at inihagis ito sa retired Emperor. Sinabi niya, Senyor, pupunta ako at hahanapin ko ang tatlong tao ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya kasama si Yuzinyi at ang isang armadong Supreme Being Shimei, naiwan ang isang grupo ng mga taong nagulat. Sa katunayan, maaaring direktang mahanap ni Yezuan ang tatlong Second Tribulation Supreme Beings at papatayin sila. Gusto lang niyang kumpirmahin ang kaligtasan ng imperial na pamilya ng Sunflame Holy Dynasty. Hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos umalis sa Imperial Capital, umalis si Yezuan kasama silang dalawa. Noon, wala siyang lakas para labanan ng isang Second Tribulation Supreme Being. Ngayong may lakas na siya, natural na gusto niyang maghayganti. Ang mga dayuhang lahi na ito ay nang ahas na puntiryahin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nararapat silang mamatay ng 1,000 kamatayan. Kinokontrol ni Yezuan si Yuzinyi ng Fox Charm Race, at ginamit ni Yuzinyi ang kanyang alindog para kontrolin ang Supreme Being Shimei. Sa makatuwid, ang Supreme Being Shimei ay isa rin sa kanyang mga tao. Ayon sa katalinuhan ni Supreme Being Shimei, ang tatlong Second Tribulation Supreme Beings ay nagtatago sa isang liblib na lugar. Hulaan ni Yezuan na nagpapagaling sila habang ipinapalam sa mga eksperto na maghanda para sa isa pang pag-atake sa Imperial Capital. Pinangunahan ni Yezuan sina Yuzinyi at Supreme Being Shimei sa tagpuan ng mga lahi ng dayuhan. Ito ay isang kanyan. Sinasabing mayroong Supreme Being Sacred Beast dito, kaya walang taong lalapit. Gayunpaman, ang Supreme Being Sacred Beast ay walang banta sa mga dayuhang lahi. I sensed it. Tatlong Second Tribulation Supreme Beings talaga yon. May ilan ding First Tribulation Supreme Beings. Walang dapat ikatakot. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa tatlong pangalawang Tribulation Supreme Beings, dalawa ang mula sa Mad Leopard Tribe, at ang huli ay mula sa Demonic Snake Tribe. Sa makatuwid, ang layunin ni Yezuan ay patayin ang dalawang Second Tribulation Supreme Beings at pagkatapos ay kontrolin ang shapeshifting Supreme Being Shimei. Yuzinyi, pumasok ka mamaya. Pinipigilan mo ang Second Tribulation Supreme Being mula sa Demonic Snake Tribe, sabi ni Yezuan kay Yuzinyi. Oo, Guru, tumango si Yuzinyi. Dapat sabihin na ito ay isang kasiyahan na magkaroon ng isang magandang Fox Charm Race bilang isang utusan. Ang Fox Charm Race ay puno ng mga gwapong lalaki at magagandang babae. Nang tinawag ka ng isang magandang babae na may buntot na Fox na Master, ang kasiyahan ay hindi isang bagay na maaaring tamasahin ng isang ordinaryong tao. Ikaw naman, huwag kang pumasok. Kabanata 825. Oo, tumango si Supreme Snake Charmer. Si Yuzinyi ang kanyang Panginoon, at si Yezuan ay ang Panginoon ni Yuzinyi. Kaya natural na kailangan niyang makinig sa mga utos ni Yezuan. Sige, patayin na natin. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, agad siyang naglabas ng Supreme Divine Weapon at sumakay. Sumunod si Yuzinyi sa likuran. Sino nandyan? Naramdaman ng Supreme Martial Artist sa kanya ng dalawang hangarin ng pagpatay. Agad namang may sumigaw. Ang sumigaw ay isang peak Supreme Martial Artist na kakatawag pa lang. Gayunpaman, hindi siya nakaligtas sa pag-atake ni Yezuan. Rip! Sa malutong na tunog, ang kanyang ulo ay direktang pinutol ni Yezuan. Noon pa man ay kilala si Yezuan na hindi magagapi sa mga kaparehong antas. Isa rin siyang peak Supreme Martial Artist, kaya paano magiging katapat niya ang kanyang kalaban? Sa sandaling ito, isa pang tao ang sumugod. Hinawakan ni Yuzinyi ang isang sandata sa kanyang kamay at direktang nilaslas iyon. Hindi kumpletong layunin ng sword. Rip! Ang mid-level na Supreme Martial Artist ng Wild Leopard Race ay agad na pinatay. Not bad. I can nurture her. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang mga nakakaunawa sa sword intent ay pawang mga henyo. Kung ang heavenly treasure na dati niyang nilalamon ay ibinigay kay Yuzinyi, malamang na makalusot siya. Pagkatapos ng lahat, ang DevArt system ay masyadong matako. Ang mga item na kinakailangan upang mag-level up ay hindi bababa sa 10 beses na higit pa kaysa sa mga nasa parehong antas.
Sumakay ang dalawa, pinatay ang lahat ng nakikita. Kung tutuusin, lahat sila ay galing sa ibang lahi. Sino ang matapang? Isang marahas na dagandong ang narinig. Nakilala ni Yezuan ang boses na ito. Boses iyon ng matandang lalaki mula sa Snake Charmer clan. Naramdaman niya na ang tatlong Second Tribulation Supreme Martial Artists ay sumusugod na sa kanya. Ay clone. Sa isang iglap, nahati si Yezuan sa dalawa at inatake ang dalawang lalaking leopard. Nakita niya ang lakas ng tatlong taong ito noong araw na iyon. Hindi sila mahina, at naintindihan nilang lahat ang sword intent at fist intent. Gayunpaman, ang kaunting lakas na ito ay hindi sapat para sa kanya. Bagamat ang pagsasama ay maaaring tumaas ang lakas ng isang tao ng 10%, sa kasong ito, mas mabuting hatiin sa dalawa. Binatukan ng dalawang Yezuan ang iisang tao. Ano? Naramdaman ng Leopardman Supreme Being ang napakalaking kapangyarihan sa harap niya at agad na umiwas. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng dalawang Yezuan ay napakalat. Matapos makaiwas ng ilang pag-atake, siya ay tinamaan ng Sword Emperor Slash. Boom! Ang maagang yugto na ito na Second Supreme Being mula sa Mad Leopard race ay pinalipad. Napakalalim ng kanyang mga sugat na makikita ang kanyang mga buto. Nang makita ito, ang dalawang Yezuan ay mabilis na sumugod. Bastard! Scram! Ang Supreme Being ng Demonic Snake Clan ay sumigaw at galit na sinuntok si Yezuan. Nakaiwas si Yezuan sa sunod-sunod na pag-atake na naglalaman ng hindi kumpletong layunin ng kamao. Ako ang kalaban mo. Sumugod si Yu Xingyi at agad na nakipagpalitan ng suntok sa Demonic Snake Clan Supremacy. Ang pinakamataas na nilalang na ito ng Demonic Snake Clan ay isang Second Tribulation Supreme Being. Ang kanyang kakayahan sa pagbabago ng hugis ay kapaki-pakinabang kay Yezuan, kaya ayaw ni Yezuan na saktan siya. Gusto lang niya itong supilan. Para naman sa dalawang Leopardmen na Supreme, hindi sila gaanong pinalad. Imperial Heavenly Sword Technique, Imperial Slash. Imperial Heavenly Sword Technique, Imperial Slash. 10% sword intent. Sabay na umatake ang dalawang Yezuan. Ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay nakadirekta sa malubhang na sugatan na Leopardman na Supreme Being. Gustong hadlangan ng ibang Leopardman na Supreme Being ang mga pag-atake, ngunit hindi niya mablock ang lahat ng ito. Nakatingin lang siya habang dumarating ang lahat ng pag-atake sa kanyang kasama. Mata ng ilusyon, sabay na umatake si Yezuan at ang kanyang doppelganger. Boom! 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 Halos lahat ng sinag ng espada ay dumapo sa Leopardman Supreme Being. Sa isang iglap, siya ay sabog hanggang sa mamatay. Ngayong patay na ang isa na lang ang natitira. Naku, tumakbo ka na. Ang Leopardman Supreme Being na buhay pa ay nagbago ng ekspresyon at mabilis na tumalikod. Gayunpaman, bago iyon, ginamit muli ni Yezuan ang Eye of Illusion sa kanya. Sa oras na nag-react siya, hindi na mabilang na mga pag-atake ang dumapo sa kanya, na agad siyang pinatay. Ang dalawang Second Tribulation Supreme Beings ng Mad Leopard race ay parehong patay. Agad na sumugod si Yezuan at kinuha ang dalawang interspatial ring. Sa kabilang panig, nakikipaglaban si Yu Xingyi sa Second Tribulation Supreme Being of the Demonic Snake race. Nag-iba ang ekspresyon ng huli nang makita niyang namatay ang dalawa niyang kasama. Mabilis siyang tumalikod at naghanda ng umalis. Gayunpaman, bago iyon, hinarang ng dalawang Yezuan ang kanyang daan. Sumuko ka sa akin, o mamatay. Mahinahong sabi ni Yezuan. Imposible. Galit na sigaw ng matanda. Tumingin siya kay Yu Xingyi at sinabing, nakipagsabuatan ka sa mga tao. Iginagalang ang malalakas. Walang sabuatan. Yu Xingyi, gayumahin mo siya. Direktang sabi ni Yezuan. Agad na ginawa ni Yu Xingyi ang sinabi sa kanya. Mabilis na naging pink ang mga mata niya. Pagkakita nito, nagmamadaling lumingon ang matanda. Gayunpaman, ang mga mata ni Yezuan ay nakatuon sa kanya. Mata ng ilusyon. Ang sky eye ni Yezuan ay iba sa alindog ng Demonic Fox race. Kapag si Yu Xingyi ng Demonic Fox race ay gumamit ng alindog, ang kanyang mga mata ay magiging pink. Gayunpaman, hindi nag-react ang sky eye ni Yezuan. Maaari itong i-activate hanggat nakita niya ang mga mata ng kabilang partido. Sa sandaling ito, ang malaahas na matandang lalaki ay kinubkob ni Yezuan.
Medyo hindi matatag ang kanyang pag-iisip kaya sinamantala niya ang sitwasyon para makapasok. Gayunpaman, mabilis niyang sinira ang kapaligiran. Sa susunod na sandali, ang naghihintay sa kanya ay ang alindog ni Eugenie. Sa tingin mo kaya mo akong harapin, sinong ka-level mo? Sinubukan ng matandang lalaki ang kanyang makakaya upang labanan. Gayunpaman, hindi lang si Eugenie ang nakakaalam kung paano kontrolin ang mga tao. Alam din ito ni Yezuan. Mata ng kontrol. Habang gumagamit si Eugenie ng alindog, ginamit muli ni Yezuan ang Eye of Control. Sa pagkakataong ito, hindi na makatiis ang matanda dahil ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang alindog ni Eugenie. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Pagbati, guru. Lumuhad ang matanda sa isang tuhod sa ere. Napakagaling. Ngumiti si Yezuan sa kasiyahan. Ngayon, mayroon siyang isa pang katulong. Kasama sina Yulai, Ganfang, at Eugenie, mayroon na siyang 4 na tagapaglingkod. Hindi nag-evolve ang bloodline ng Heavenly Eye Race, kaya 5 tao lang ang makokontrol ng Eye of Control. Gayunpaman, dapat na sapat na ang 5. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ngayon na mayroon siyang 4 na tao sa ilalim ng kanyang kontrol, maaari na niyang kontrolin ang isa pa. Kung hindi yun sapat, maaari na lang niyang tanggalin ang ama ni Eugenie, si Yulai. Pagkatapos ng lahat, si Eugenie ay nasa kanyang mga kamay, kaya hindi maglalakas loob si Yulai na kumilos ng padalos-dalos. Sabihin mo sa akin, ilan pang lahi ang nagtatago sa Sunflame Holy Dynasty? Tanong ni Yezuan. Hindi marami. Gayunpaman, natagpuan ko na ang Wild Leopard ancestor ng Wild Leopard Holy Dynasty. Isa siyang mid-stage second venerable. Sagot ng matanda. Nang sabihin iyon ng matanda, nagulat sina Yezuan at Eugenie. Ikalawang panggitna ng yugto kagalang-galang. Kailan siya darating? Tanong muli ni Yezuan. Sa 1 o 2 araw. Sagot ng matanda. Nang marinig ni Yezuan ang tugon ng matanda, nagalak siya na nakabalik siya sa tamang oras. Kung hindi, ang Sunflame Holy Dynasty ay mapapawi sa sandaling dumating ang Wild Leopard ancestor. Isang mid-stage second venerable. Sa lakas ko, si Eugenie, at ang matanda, hindi dapat maging problema ang pagharap sa isang mid-stage na second venerable. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng kontrol ni Eugenie at ng matanda, maaari silang maglunsad ng palihim na pag-atake pagdating ng oras. Ibigay mo sa akin ang interspatial ring. Utos ni Yezuan sa matanda bago bumaling kay Eugenie. Pumunta ka at harapin ang mga isda na nakatakas sa lambat. Oo, guru. Kabanata 826. Mayroong ilang iba pang mga karera sa paligid, at lahat sila ay mga mid-stage na eksperto sa Supreme Being. Sa lakas ni Eugenie, hindi magiging problema ang pakikitungo sa kanila. Bilang pag-iingat, mabilis ding lumabas ang clone ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang plano na maglunsad ng sneak attack sa Wild Leopard ancestor mamaya. Hindi nagtagal, bumalik ang clone ni Yezuan at Eugenie na may dalang maraming interspatial ring. Ang interspatial ring ng matandang ahas ay kinuha din ni Yezuan. Idinagdag ang 2 interspatial ring ng Second Tribulation Supreme Being, ang 6 ni Yezuan ay masagana. Gayunpaman, medyo malayo pa siya sa pagpasok. Ang Wild Leopard ancestor ay ang pinakamalakas na eksperto sa Wild Leopard Holy Dynasty, kaya dapat mayroong maraming magagandang bagay sa kanyang interspatial ring. Kaya naman, tinansya ni Yezuan na hanggat pinatay o kinokontrol niya ang Wild Leopard ancestor, maaabot niya ang rulok ng First Tribulation Supreme Being Realm. Sa panahong iyon, makakaranas siya ng kapigatian. Gayunpaman, sinabi ng retired Emperor kay Yezuan na ang Golden Dragon Patterned Armor ay magagamit lamang sa panahon ng First Tribulation. Sa ikalawang kapigatian, ang Golden Dragon Patterned Armor ay madudurog ng malakas na kidlat na kapigatian. Sa madaling salita, ang Golden Dragon Patterned Armor ay walang silbi noong Second Tribulation, na nagdulot kay Yezuan ng panghihinayang. Dahil hindi pa dumarating ang Wild Leopard ancestor, naghintay dito ang 3 grupo ni Yezuan. Makalipas ang isang araw, naramdaman ni Yezuan ang isang malakas na aura na hindi pa niya naramdaman bago mabilis na lumapit sa kanya. Nandito na siya, mag-ingat kayong dalawa, sabi ni Yezuan sa mahinang boses, pagkatapos ay tumayo sa likod ni Eugenie.
Bahagyang tumango si Yuzinyi at ang matandang ahas. Maya-maya, may pumasok na figure sa kanilang mga mata. Wild Leopard Ancestor, sa wakas nandito ka na. Nakangiting sabi ng matandang ahas nang makita ang bagong dating. Ang Wild Leopard Ancestor ay mas matangkad kaysa sa karaniwang Wild Leopard. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamalakas na eksperto sa Wild Leopard Holy Dynasty, at ang nag-iisang Second Tribulation Supreme Being. Bakit kasali ang Fox Charm Race? Ano bang meron sa taong yun? Nagtatakang tanong ng Wild Leopard Ancestor. Huwag kang mag-alala, hindi magkukulang ang gantimpala na ipinangako ko sa iyo. Ang taong iyon ay nabighani sa kanya, at ang kanyang kakayahan ay mabuti, kaya dinala namin siya, mabilis na paliwanag ng matandang ahas. Narinig ng Wild Leopard Ancestor ang mga alindog ng Fox Charm Race, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Gayunpaman, nagtanong pa rin siya, nasaan ang aking mga angkan? Pumunta silang lahat sa Sunflame Emperor's capital at nagtatago sa paligid, naghihintay sa atin. Casual na sagot ng matandang ahas. Ngumuso ang Wild Leopard Ancestor. Hinihingi ko ang kalahati ng reward. Malamig na umungol ang Wild Leopard Ancestor. Hinihingi ko ang kalahati ng reward. Malamig na umungol ang Wild Leopard Ancestor. Sa orihinal, ito ay kalahati ng kayamanan at napakalaking swerte ng Sunflame Sacred Dynasty. Ngayon, sa isa pang kalahati, ito ay 75% ng yaman at napakalaking swerte. Ang supremacy ng Wild Leopard Tribe na pinatay ni Ye Zuan ay gumamit din ng Dragon Lock para mapabuti ang kanilang pangangatawan. Gayunpaman, si Ye Zuan ay may 10% sword intent, kaya ang kanilang supremacy golden body ay masyadong mahina. At itong Wild Leopard Ancestor ay ang boss ng Wild Leopard Dynasty, hindi isang ordinaryong second stage supremacy. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto ni Ye Zuan na magsanib puwersa silang tatlo para maglunsad ng sneak attack. Kung alam niyang darating ang Wild Leopard Ancestor, tiyak na iniwan ni Ye Zuan ang dalawang supremacies para dagdagan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Paanong hindi kita mabibigyan ng reward sa pagpunta mo dito? Ngumuso ang Wild Leopard Ancestor. Kinagat ng matandang ahas ang kanyang ngipin at nagkunwaring nag-isip sandali bago sinabing, sige, 75% na. Noong una ay gusto niyang sirain ang dinastiyang emperador ng Sunflame at maging emperador. Sa ganoong paraan, makakakolekta siya ng swerte ng dragon. Gayunpaman, nasa ilalim na siya ngayon ng kontrol ni Ye Zuan, kaya natural siyang nagpanggap na sumasang-ayon sa Wild Leopard Ancestor. Hahaha, ang galing. The Wild Leopard Ancestor laughed. Since that's the case, bilasan na natin. Sige, tumango ang matandang ahas at pagkatapos ay sumugod kasama sina Yuzinyi at Ye Zuan. Hanggang ngayon, ang Wild Leopard Ancestor ay walang anumang pagdududa. Nang makalapit na silang tatlo ay biglang umihip ang hangin. Heavenly Emperor Sword Art, Sword Emperor Slash. Heavenly Emperor Sword Art, Sword Emperor Slash. Biglang nahati si Ye Zuan sa dalawa. Bagamat sinabing tataas ng 10% ang kanilang lakas kapag nag-fuse sila, doble ang kanilang atake. Hindi ito isang bagay na maihahambing ng 10% lakas. Hindi lamang iyon, ngunit ang matandang ahas at si Yuzinyi ay sabay ding umatake. Mamatay, pareho silang target ng 4. Hindi mabilang na malalakas na pag-atake ang inilunsad sa Wild Leopard Ancestor. Ano? Hindi inakala ng Wild Leopard Ancestor na aatake talaga siya ng Snake Demon Old Man at Yuzinyi. Higit pa rito, hindi niya akalain na magagawa ni Ye Zuan na lumikha ng magkatulad na tao at gumamit pa ng 10% ng kanyang layunin sa espada. Boom! 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 Dumating ang serye ng mga pag-atake sa Wild Leopard Ancestor. Bagamat malakas ang kanyang Sovereign Golden Body, hindi nito nakayanan ang napakaraming pag-atake. Nasira ang Sovereign Golden Body ng Wild Leopard Ancestor. Siya ay bumulwak ng dugo mula sa mga pag-atake ni Ye Zuan at ng dalawa pa at agad na nasugatan. Ang Sovereign Golden Body ay talagang makapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan. Ang Wild Leopard Ancestor ay ang ninuno ng Wild Leopard Dynasty. Hindi alam kung gaano karaming mga dragon ang kanyang nahuli upang mapabuti ang kanyang Sovereign Golden Body. Mabuti na lang at nasugatan siya ng mga ito. Gayumahin mo siya.
Sigaw ni Yezuan. Agad na naunawaan ni Yu Xingyi at ginamit ang kanyang alindog. Gustong umiwas ng Wild Leopard Ancestor, ngunit nataman siya ng Eye of Illusion ni Yezuan. Ang maikling sandali ng pagkagambala ay nagbigay daan kay Yu Xingyi na makita ang mga mata ng Wild Leopard Ancestor. Hindi lang iyon, ngunit mabilis ding ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Control. Nabigo si Yu Xingyi na gayumahin ang matanda noon. Ngayon, ginamit niya ang kanyang alindog para pahinain ang kalagayan ng pag-iisip ng Wild Leopard Ancestor, na nagbibigay kay Yezuan ng pagkakataong umatake. Kinailangan ng matinding pinsalang Wild Leopard Ancestor na basagin ang ilusyon, labanan ang alindog, at labanan ang Eye of Control ni Yezuan. Gayunpaman, nasa kalagitnaan pa rin siya ng Second Tribulation Supremacy. Paano siya matatalo ng ganoon kadali? Ako ang Wild Leopard Ancestor. Ang Wild Leopard Ancestor ay umungal at biglang naglaslas gamit ang kanyang espada. Ito ay isang pag-atake na naglalaman ng 10% ng layunin ng espada. At ang target ng pag-ataking ito ay si Yezuan. Bigla ring umatake ang clone ni Yezuan. Nagkalat ang ilang Sword Emperor slashes sa pag-atake ng Wild Leopard Ancestor. Medyo malakas ang kalooban niya. Saktan mo siya. Patuloy na ginamit ng pangunahing katawan ni Yezuan ang kanyang Eye of Control para pahinain ang lakas ng kalooban ng Wild Leopard Ancestor. Gayunpaman, ang patuloy na paggamit ng Eye of Control ay medyo kinakalawang ang kanyang mga mata. Ito ang epekto ng paggamit ng sobrang lakas ng mata. Ang Wild Leopard Ancestor ay karapat-dapat na maging isang mid-stage na Second Tribulation Supremacy. Napakahirap niyang pakitunguhan. Kung si Yezuan ay haharapin siya ng mag-isa, kailangan niyang labanan ang labanan ng attrition. Sa kasamaang palad, mayroon pa ring dalawang malalakas na katulong si Yezuan. Kapag hindi ka sumuko, magkapit kamay kami at papatayin ka, sabi ng clone ni Yezuan sa malamig na tono. Kabanata 827. Kung hindi ka sumuko, magkapit kamay kami at papatayin ka. Nag-alinlangan ang puso ni Wild Leopard Patriarch nang marinig ang mga salitang iyon. Siya ay nasugatan ng husto at ang kanyang lakas ay nabawasan ng hindi bababa sa 40%. Sa 60% na lang ng kanyang lakas na natitira. Wala ng paraan para makatakas siya kay Yezuan at sa dalawa pa. Mata ng kontrol. Ginamit ni Yezuan ang Eye of Control sa huling pagkakataon. Masyado na niyang naubos ang lakas ng kanyang mata. Kung hindi siya magtagumpay, kailangan niyang patayin ang Wild Leopard Patriarch. Sa kabutihang palad, ang Wild Leopard Patriarch ay natatakot sa kamatayan, kaya nahulog siya dito. Ding! Kontrolin ang matagumpay. Isang abiso ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Sa katunayan, handa si Yezuan na gamitin ang advancement point sa bloodline ng Heavenly Eye clan para pagbutihin ang kakayahan ng Heavenly Eye. Pagkatapos ng lahat, siya ay dalawang kaharian ang layo mula sa kabilang partido, at naroon pa rin ang Supremacy Tribulation. Pero ngayon, parang hindi na kailangan iyon. Pagbati, guru. Magalang na sabi ni Wild Leopard Patriarch habang tinatakpan ang kanyang sugat na patuloy na umaagos ng dugo. Ngayon, naubos na ang 50 para sa Eye of Control. Sa oras na ito, biglang naglabas si Yezuan ng bote ng Jade at itinapon ito. Ang bote ng Jade ay naglalaman ng kanyang dugo. Mayroon siyang Divine Tree of Life Bloodline na makakapagpagaling sa kanyang Supremacy Golden Body ng mabilis. Ito ay mas mahusay kaysa sa mga elixir na iyon. Sinalo ng Wild Leopard Patriarch ang bote ng Jade at ininom ang dugo ni Yezuan nang hindi nag-iisip. Pagkatapos, nagsimulang maghilam ang kanyang sugat sa bilis na nakikita ng mata. Nagulat ang Wild Leopard Patriarch, Snake Demon Elder, at Yu Xingyi. Anong klaseng elixir iyon? Paano nito mapapagaling ang kanyang Supremacy Golden Body ng ganoon kabilis? Hindi masama, hindi masama. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan. Pakiramdam niya ay may magandang mata siya sa pagpili ng bloodline. Ang Sword God bloodline ay nadagdagan ng malaki ang kanyang attack power at perception. Pinataas ng Beast God bloodline ang kanyang attack power laban sa mga hayop. Mabilis na nakabawi ang Divine Tree of Life bloodline. Ang Gemini bloodline ay nagbigay sa kanya ng 2 buhay. Ang bloodline ng Heavenly Eye clan ay nagbigay sa kanya ng lahat ng uri ng Heavenly Eyes. Pinagsama niya ngayon ang 5 bloodlines, 2 support bloodlines,
2 physic bloodlines, at isang combat bloodline. Ang huling item ay ang combat bloodline expansion slot. Sobrang mahal na pati mata niya ay nahihilo na. Ito ay hindi isang bagay na kayang bayaran niya ngayon. Hindi mahal ang mga bloodline, ngunit ang expansion slots ay mahal. Ang Oiliari bloodline expansion slots lang at ang physic bloodline expansion slots ay 100,000,000 beses na mas mahal kaysa sa nauna. Marami pa akong hilang pil na ito. Nasa inyo lahat. Biglang naglabas si Yezua ng malaking tumpok ng mga health potion. Sa ngayon, isa siyang mobile blood bank. Habang tumataas ang kanyang cultivation level, tataas din ang epekto ng kanyang Divine Tree of Life bloodline. Gayunpaman, ang mga epekto ng mga potion sa dugo ay lubos na mababawasan para sa mga may mataas na antas ng paglilinang. Nagliwanag ang mga mata ni Yu Xingyi at ng iba pa. Ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 100 potion sa kalusugan. Malaki ang kita nila. Matapos makita ang kanilang mga titig, biglang nakakita si Yezuan ng paraan para kumita ng pera, at iyon ay dugo. Patriarch Wild Leopard, ibigay mo sa akin ang iyong interspatial ring, utos ni Yezuan. Ngayong napasuko na ang Patriarch Wild Leopard, hindi siya magdadalawang isip kahit hilingin sa kanya ni Yezuan na magpakamatay. Agad niyang ibinato ang interspatial ring kay Yezuan. Hindi masama, hindi masama. Nakangiti si Yezuan mula tenga hanggang tenga. Gaya ng inaasahan sa patriarch ng isang banal na dinastiya, ang kanyang kayamanan ay maihahambing sa isang bansa. Matapos itago ni Yezuan ang magagandang bagay sa loob, ibinalik niya ang interspatial ring kay Patriarch Wild Leopard. Ding! Nakuha ng host ang tanikala ng First Tribulation Supremacy. Ang kasalukuyang rate ng tagumpay ay 83%. Na-notify ang system. 83% lang. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sumanib siya sa kanyang doppelganger at muli itong sinulyapan. Ang rate ng tagumpay ng kapigatian ay 100%. Ang 10% na pagtaas sa lakas ay hindi nangangahulugan ng 10% na pagtaas sa rate ng tagumpay ng kapigatian. Pagkatapos ng lahat, ang isang 10% na pagtaas sa lakas ay magdudulot ng malaking pagbabago. Protektahan mo ako, sasailalim ako sa kapigatian. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, diretso siyang bumagsak sa lupa. Ding! Magsisimula na ang kapigatian. Nagkatinginan si Patriarch Wild Leopard at ang iba pa at agad na bumagsak sa lupa upang protektahan siya. Ang Yuan Qi ng langit at lupa ay nagsimulang magtipon ng mabilis. Ang ikalawang Tribulation Supremacy ay binubuo ng 2 Tribulation Lightning Bolts. Bukod dito, ang kapangyarihan ng bawat kapigatian na kidlat ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa First Tribulation Supremacy. Tahimik na naghintay si Yezuan. Ang Dragon Pattern Golden Armor ay walang tulong sa kanya. Hindi nagtagal, natapos ang kidlat ng kapigatian. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa kalangitan. Boom! Isang Tribulation Lightning Bolt ang tumama sa ulo ni Yezuan. Buzz! Naririnig ni Yezuan ang tunog ng electric current. Gayunpaman, sa kanyang makapangyarihang sovereign golden body, hindi siya natakot sa kidlat ng kapigatian. Ang unang Tribulation Lightning ay natapos na. Ang Yuan Qi ng langit at lupa ay nagsimulang tipunin ang ikalawang kapigatian na kidlat. Nakakamangha talaga si Master. Noong sumasailalim ako sa Tribulation, nasugatan ako ng husto ng First Tribulation Lightning Bolt. Maswerte akong nakaligtas sa Second Tribulation Lightning Bolt. Pero napakadali niya talaga, gulat na sabi ni Patriarch Wild Leopard. Siyempre, walang limitasyon ang kinabukasan ni Master. Makikinabang din tayo sa kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Ang matandang demonyong ahas ay mabilis ding nambobola kay Yezuan. Para naman kay Yu Xingyi, tahimik siyang nanood. Hindi siya mahilig makipag-usap, lalo pa ang pambabola sa iba. Gayunpaman, hinahangaan pa rin niya si Yezuan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Boom! Ang ikalawang kapigatian na kidlat ay tumama muli sa ulo ni Yezuan. Ding! Matagumpay na nalampasan ni Master ang kapigatian at kasalukuyang itinatayo muli ang kanyang sovereign golden body. Kapigatian, tagumpay. Ang ikalawang kapigatian ng sovereign golden body ay hindi mahirap para kay Yezuan. Ang Imperial Celestial Tyrant Body ay talagang kamangha-mangha.
Pakiramdam ko pagkatapos ay muling itayo ang aking sovereign golden body, maaaring mas malakas ito kaysa kay Yuzini. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tahimik na naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, muling itinayo ang sovereign golden body. Sa oras na ito, biglang tumingin si Yezuan sa matandang demonyong ahas at sinabing, "Suntok mo ako gamit ang iyong layunin." Natigilan ang matandang demonyong ahas nang marinig niya ito. Tumanggaw siya at sinabing, "Yes, Master." Huff! Nagpakawala ng suntok ang matandang demonyong ahas. Sumipol ang hangin at ang suntok na ito ay direktang dumapo sa katawan ni Yezuan. Boom! Si Yezuan ay pinalipad sa pamamagitan ng suntok na ito at marahas na binasag sa batong pader ng kanyan. Hindi nagtagal, lumabas si Yezuan nang walang anumang pinsala. Ito ay hindi dahil pinagaling ng Divine Tree of Life Bloodline ang kanyang mga sugat, ngunit dahil hindi siya nasugatan noong una. Napakalakas. Nagulat si Yezuan. Ang matandang ahas na demonyo, na kapareho niya, ay hindi maaaring basagin ang kanyang sovereign golden body sa kanyang hindi kumpletong layunin ng kamao. Nangangahulugan ito na kahit na tumayo siya doon at hayaan ang ahas na demonyong matandang lalaki, hindi magagawang basagin ng matandang ahas na demonyo ang kanyang depensa. Kung i-activate ko ang Eye of Eternity at itutok ang lahat ng vital point ko sa mata ko, magiging andayang ipis talaga ako. Tuwang-tuwa si Yezuan. Pagkatapos i-activate ang Eye of Eternity, kinailangang sirain ng matandang demonyong ahas ang mga mata ni Yezuan para patayin siya. Bukod dito, kailangan itong gawin ng matandang ahas na demonyo. Kung hindi, ang Divine Tree of Life Bloodline ay magpapagaling sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, kung hindi niya ito sasabihin, sino ang makakaalam na ang kanyang mahahalagang punto ay ang kanyang mga mata? Ang pagbabago ng mga mahahalagang punto ay nangangahulugan na kahit naputulin ang ulo ni Yezuan, hindi siya mamamatay. Makakagalaw pa rin siya pagkatapos masira ang kanyang puso. Sa tulong ng Divine Tree of Life Bloodline, gagaling niya ang kanyang mga sugat. Siya ay walang talo. Kabanata 828. Ang isang solong bloodline ay maayos, ngunit kapag ang lahat ng mga ito ay pinagsama-sama, ito ay magiging pinakamahusay. Halimbawa, ang Sword God Bloodline, Beast God Bloodline, Divine Tree of Life Bloodline, at Gemini Bloodline. Wild Leopard Ancestor, ang iyong Wild Leopard Dynasty ay may maraming dragon lock. Biglang tanong ni Yezuan. Tumigil sandali ang Wild Leopard Ancestor bago umiling. Not much. I used it to improve my sovereign golden body. Kung hindi, hindi ako personal na napunta sa Sunflame Dynasty. Sige, inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang dinastiya ay ang Dragon Lock nito. Kung ang kabuoang Dragon Lock ay malakas, kung gayon ang Yuan Qi sa dinastiya ay magiging mas masagana, at magiging mas madali para sa mga makalangit na kayamanan na iyon na lumitaw. Sa kabilang banda, kung ang Dragon Lock ay bumaba, ang teritoryo ng dinastiya ay magiging baog, at ang lakas ng bansa ay bababa. Nakakalungkot lang na naubos ni Yezuan ang maraming Dragon Lock noong pinatay niya ang mga Wild Leopard Supreme na iyon. Kung hindi, kung makolekta niya ang lahat ng ito, ang kanyang sovereign golden body ay maaaring mapabuti muli. Kayong tatlo, sundan mo ako pabalik sa Imperial Capital. Sabi ni Yezuan. Kaagad, dinala niya si Yuzini at ang dalawa pa, pati na rin ang halos nakalimutang First Supreme Being mula sa Demonic Snake Clan, pabalik sa Imperial Capital. Sa wakas natapos na ang krisis ng dinastiyang Sunflame. Natupad ni Yezuan ang kanyang pangako sa Wolffang General sa tulong ng Sunflame Emperor. Ngayon, nawasak ang Nether Spirit Sect. Sa kasamaang palad, si Emperor Rian ay pinaslang ng palihim. Nang bumalik si Yezuan sa Imperial Capital kasama ang ilang mga katulong, ang retired emperor ay labis na nabigla kaya nagpatira pa siya sa lupa. Narinig na niya ang pangalan ng Wild Leopard Ancestor, ngunit ang napakalupit na tao ay nasakop ni Yezuan. Ito ay masyadong nakakatakot. Ngayong patay na ang Sunflame Emperor at ang retired emperor ay nagbitiw na, ang posisyon ng emperor ay ibinigay sa inosenteng Sixth Prince. Bumalik din si Yezuan sa Eastern Continent para tingnan. Mabuti na lang at sa pagkakataong ito, malapit na siyang tawagan, kung hindi, malalagay siya sa matinding problema. Dati, nangako siya kina Song Suijing at Guan Yulan na magpapakasal lang siya pagkatapos makapasok sa Supreme Being level.
Ngayon na sa wakas ay naging supreme being na siya, narito siya upang tuparin ang kanyang pangako. Pagkatapos bumalik sa silangang kontinente, agad na nakahanap si Yezuan ng lugar na pagtatayuan ng lungsod. Dahil siya ay may katangiang Earth, ang pagbuo ng isang lungsod ay napakadali para sa kanya. Ang lungsod na ito ay tinawag na lungsod ng Lianian. Ayaw niyang pumunta si Yechong at ang iba pa sa main continent dahil masyadong delikado. Bukod dito, hanggat mayroon silang Dragon Lock, ang origin chi ng langit at lupa sa Eastern Continent ay hindi magiging masama. Susunod, ginamit niya ang mga ores na nakuha niya upang lumikha ng 3,000 Wolf-Fang Cavalry. Ang 3,000 Wolf-Fang Cavalry na ito ay may 100% body silang strength. Ang lakas ng labanan ng 3,000 physique seal sa buong lakas ay napakalakas para sa mga ordinaryong tao, ngunit sa katunayan, ang isang maagang yugto ng Supreme Being ay magagawang sirain silang lahat. Kasabay nito, hiniling din ni Yezuan ang Wild Leopard Ancestor na mag-iwan ng martial art. Isa itong cultivation technique na nilinang ng maharlikang pamilya ng Wild Leopard Dynasty. Maari din itong gamitin para tumaas ang pangangatawan upang harapin ang Supremacy Tribulation. Para naman sa Dragon Patterned Golden Armor, na may devouring system, natural itong ginawa ng maramihan. Ang mga materyales na ginamit sa pagpeke ng Dragon Patterned Golden Armor ay bihira, ngunit ito ay wala kay Yezuan. Matapos maitayo ang lungsod ng Lianian, nagpadala rin si Yezuan ng mga imbitasyon sa mga pangunahing puwersa. Siya ay isang Supreme Being, ang pinakamalakas na tao sa buong Eastern Continent. Ang kanyang kasal ay natural na kailangang idaos sa isang maringal na paraan. Mabilis na kumalat ang balita. Bagamat maraming tao ang hindi nakakaalam kung sino si Yezuan, nang marinig nila na si Yezuan ay isang Supreme Being na nalampasan ng Void God Realm, si Yezuan ay agad na naging pangalan na alam ng lahat. Bago ang malaking araw, marami ng bisita ang dumating. Gayunpaman, si Yezuan ay walang ibang tao sa Lianian City, kaya maraming silid. Ang mga panauhin sa pagkakataong ito ay nagmula sa buong mundo, kabilang ang Sword God Palace, Beast King Palace, Warlord Palace, Empress Pirates, at iba pa. Hindi lang iyon, maaaring dumating din yung mga pamilya at puwersang gustong sumama. Malugod silang tinanggap ni Yezuan. Lahat ng mga taong ito ay gustong makita ang Supreme Being, kaya mayroong higit sa 10,000 tao sa kasal ni Yezuan. Maging sa buong Eastern Continent, ito ang unang pagkakataon na dumalo sa kasal ang mahigit 10,000 bisita. Bukas ay ang malaking araw ni Yezuan. Sa oras na ito, sa isang silid sa Lianian City Lord Mansion. Nakangiting umupo si Yezuan sa kama, niyakap ang balikat ng 2 dilag sa tabi niya, at sinabing, Suijing, Yulan, ikakasal na tayo bukas. Kinakabahan ka ba? Nang marinig ito ng 2 dilag, bahagyang namula ang kanilang mga mukha, at labis silang nahihiya. Kahit na ang kanilang lakas ay umabot na sa 100% physique silang realm, at maaari nilang tawagan ang hangin at ipatawag ang ulan sa Eastern Continent, sa harap ni Yezuan, sila ay 2 maliliit na babae. Imposibleng sabihin na hindi sila kinakabahan. Biglang naalala ni Yezuan na noong siya ay lumipat, ang kanyang katawan ay 14 na taong gulang pa lamang. Ngayon, sa isang kisap mata, siya ay 23 taong gulang. Napakabilis lang noon. Higit sa lahat, kung si Song Suijing man o si Guan Yulan, pareho silang mas matanda sa kanya. Nagpakasal talaga siya sa 2 magagandang babae. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Yezuan, gusto mo bang pakasalan tayong mag-isa bukas, o? Sa pagkakataong ito, biglang ibinaling ni Song Suijing ang kanyang magagandang mata at mahinang nagtanong. Naunawaan ni Yezuan ang ibig niyang sabihin at agad na tumawa. Siyempre, gusto kitang pakasalan mag-isa. Gayunpaman, pagdating sa silid ng kasal, depende ito sa sitwasyon. Pagkasabi niya nito ay namula na naman ang mukha ng 2 babae. Hindi rin nila inaasahan na ang clone ni Yezuan ay hindi isang puppet, ngunit isang pag-iral na katulad ng kanyang orihinal na katawan. Nagkataon lang na 2 sila. Ikakasal na rin si Kuya bukas. Pagdating ng panahon, gusto nating sabay na dumaan sa Heavenly Tribulation. Biglang iniba ni Song Suij ang topic. Dinala na ng kapatid ni Song Suijing, si Song Kaiju, ang kanyang mga asawa.
Noong siya ay nasa Great Song Dynasty, si Song Kaiju ay nakapag-asawa na ng ilang asawa sa edad na 18. Pagkatapos, nakilala niya si Shiman, ang prinsesa ng tribo ng dagat, sa Deep Sea Underground Palace. Pagkatapos, nakilala niya si Lan Yu, ang young master ng Battle King Palace. Sa makatuwid, ikakasal si Song Kaiju sa dalawang magagandang babae bukas, tulad ni Ye Zuan. Gayunpaman, mayroong isang espesyal na pangunahing tauhan na ikakasal bukas, at iyon ay si Ye Chong. Ang kabilang partido ay natural na ang unang elder ng Soaring Sky Mansion, si Lin Wenyu, at syempre, si Jiang Xinyan. Bagamat kasal na sina Ye Chong at Jiang Xinyan, walang iba sa oras na iyon, silang dalawa lang. Ngayon, wala nang kakayahan ang King of Tools Palace na pigilan si Ye Chong, kaya kailangan nilang dumaan muli sa seremonya ng kasal. Bilang karagdagan, sa wakas ay nakilala si Lin Wenyu, na isang bagay na dapat ipagdiwang. Si ama at ang hukom ay tinatakan na rin ng buo ang kanilang mga katawan. Sa Dragon Lock na ibinigay ko sa iyo, hindi magiging problema para sa iyo na dumaan sa unang Heavenly Tribulation. Tumango si Ye Zuan at sinabi, ang First Heavenly Tribulation ay mahirap para sa mga walang malakas na background. Ngunit si Ye Zuan ay mayroong dragon pattern golden armor at isang malaking halaga ng Dragon Lock. Kabanata 829. Tinansya ni Ye Zuan na maaaring makalusot si Song Suijing, Guan Yulan, Song Haiju, Ye Chong, Jiang Xinyan, Xing Wu, Zuan Zhongshan, at ang iba pa. Pagkatapos ng kasal bukas, maaari rin silang magsama-sama at maging supreme, maging mga alamat sa Eastern Continent. Mahigit 10 tao ang sabay-sabay na pumapasok sa Supremes ay tiyak na ipapasa sa mga panahon. Pagkatapos ng lahat, ang mga sikat na eksperto sa Eastern Continent ay mga Empty God Realm Great Emperors lamang. Sa itaas ng Empty God Realm Great Emperors ay half-step Supremes na sinusundan ng Supremes. Noong gabing iyon, nakatulog si Ye Zuan kasama ang dalawang babae sa kanyang mga bisig. Nang dumating ang susunod na araw, ang labas ay mataong sa ingay at kaguluhan. Ngayon ang malaking araw ni Ye Zuan, ngunit napakalaya niya. Kailangan lang niyang gumawa ng mar-ingle na anyo sa araw ng kasal. Para dito, espesyal siyang pumunta sa Sunflame Holy Dynasty para makuha ang isang Supreme Grade Sacred Beast. Ang Supreme Grade Sacred Beast na ito ay tinawag na Heaven Mixing Scarlet Dragon. Isa itong pulang Heavenly Dragon, na angkop para sa okasyong ito. Bilang karagdagan, mayroong 37 kulay na maya. Sila rin ay mga Supreme Grade Sacred Beasts. Saan man dumaan ang 7 kulay na mga maya, mag-iiwan sila ng 7 kulay na bahaghari, na napakaganda. Ang Heaven Mixing Scarlet Dragon ay para kay Ye Zuan mismo, at ang 3 7-colored sparrows ay natural na iniwan para sa 6 na nobya. Sa sandaling ito, nagsimula na ang mga panauhin na ipakita ang kanilang mga regalo. Ang mga taong nagsimulang magpakita ng kanilang mga regalo ay may magagandang background. Ang pinakamalakas ay natural na mula sa Sunflame Holy Dynasty, na sinundan ng Sword God Palace, Warlord Palace, at Tool King Palace. Mayroong higit sa 10,000 mga bisita, at mayroong higit sa 1,000 puwersa. Gayunpaman, ang lahat ay isang dalubhasa, kaya ang oras na kinuha upang ipakita ang kanilang mga regalo ay hindi nagtagal. Sa yaman ni Ye Zuan, ang mga ordinaryong bagay ay hindi makagalaw sa kanya, kaya't hindi niya masyadong pinapansin at dumaan na lamang sa mga formalidad. Matapos ibigay ang mga regalo, umupo na ang mga bisita sa kanilang mga upuan. Pagkatapos, umalangaw-ngaw ang dagandong ng dragon sa kalangitan, na nahulog sa pandinig ng lahat. Tingnan mo, napalingon ang lahat at nakita ang isang higanteng pulang dragon sa kalangitan. Nakakagulat ang dagandong ng dragon kaya nagulat ang lahat to the point na hindi sila makagalaw. What a terrifying aura! Anong klaseng Void God Beast yan? Hoy, tanga, sino ang pangunahing tauhan ngayon? Isa siyang Supreme Grade Sacred Beast. Mahuhuli ba niya ang isang Void God Beast? At least, dapat itong quasi-Supreme Grade Sacred Beast, di ba? Panipi, anong quasi-Supreme Holy Beast? Iyon ay dapat na isang Supreme Holy Beast. Nagsimulang mag-usap ang mga panauhin. Sa katunayan, isang Supreme Sacred Beast lamang ang karapat-dapat kay Ye Zuan.
Upang magmukhang mas gwapo, sadyang hinayaan ni Ye Zuan na lumipad ng dahan-dahan ang Crimson Flame Chaos Dragon. Hindi naging madali para sa kanya ang magpakitang gilas, kaya natural na kailangan niyang magpakitang gilas pa. Nang lumapit ang Heaven Red Flame Dragon, napagtanto ng lahat kung gaano ito kalaki. Ang isa sa mga pakpak nito ay sapat na upang matakpan ang buong lungsod ng Lianian. Pagkatapos, 3 figure ang bumaba mula sa likod ng dragon. Sila ay sina Ye Zuan, Ye Chong, at Song Kaiju. Dumating na ang 3 groom. Nagningning ang mga mata ng mga bisita. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon kay Ye Zuan. Supreme Being. That's the Supreme Being. Walang pinagkaiba sa amin. Panipi, kalokohan. Tao rin ang isang Supreme Being. Siyempre, wala siyang pinagkaiba sa atin. Pero, kung gusto niya tayong patayin, natatakot ako na ang aura niya lang ang makakapagpasabog ng puso natin. Nakikita mo ba iyon? Ang mga tao sa hapag na iyon ay ang mga natatanging panauhin ng Sunflame Sacred Dynasty. Kahit na ang buong Eastern Continent at Chaotic Astral Ocean ay magsanib puwersa, hindi nila magagawang talunin ang isa sa kanila. Lumapag si Ye Zuan at ang dalawa pa at humakbang papasok sa palasyo na nakasabit ng hindi mabilang na pulang parol. Marami ng tao sa palasyo. Ye family ng Lianian City, Shattering Cloud Sect, Shattering Cloud Pirate Group, Soaring Sky Mansion, Great Song Dynasty, Deep Sea Underground Palace, Tool King Hall, Battle King Hall, Sunflame Sacred Dynasty, Mysterious Mountain, at iba pa. Sa madaling salita, lahat sila ay direktang nauugnay sa nobya at lalaking ikakasal. Sa mga puwersang ito, may mga pagkakaiba sa lakas ng nakababatang henerasyon. Ang mga mahihina ay nasa Void God Realm lamang, habang ang mas malakas ay nakarating na sa Supreme Being Realm. Halimbawa, ang ika-6 na prinsipe ay kakalusot lamang hindi pa katagal. Upang hindi magdulot ng kaguluhan, si Eugenie at ang iba pang mga pagano ay nagbabantay sa ibang lugar. Sige, ay welcome natin ang unang pares ng mga bride. Matapos makitang dumating si Ye Zuan at ang dalawa pa, may sumigaw ng malakas. Pagkatapos, lumipad mula sa abot-tanaw ang isang kulay bahaghari na figure. Ang unang maya na may kulay na bahaghari ay nagdala kina Jiang Xinyan at Lin Wenyo. Salubungin natin ang pangalawang pares ng mga nobya. Ang pangalawang maya na may kulay na bahaghari ay nagdala ng Shiman, ang prinsesa ng tribo dagat, at si Lan Yu, ang young master ng Battle King Hall. Salubungin natin ang ikatlong pares ng mga nobya. Ang huling maya na may kulay na bahaghari ay nagdala kina Song Suijing at Guan Yulan. Dahil lahat sila ay nasa iisang panig, maaari rin silang dumaan sa seremonya ng magkasama upang iligtas ang kanilang sarili sa gulo. Ang tatlong maya na may kulay na bahaghari ay bumuo ng 3 tulay na bahaghari, na nakasisilaw sa mga panauhin sa ibaba. Walang masabi tungkol sa paraan ng kanilang pagpasok. Ngayon ay isang araw ng malaking kagalakan. May 3 nobya at 6 na nobyo. Sina Song Suijing, Guan Yulan, Jiang Xinyan, Lin Wenyu, Shiman, at Lan Yu ay pawang nakasuot ng pulang damit. Pagkatapos nilang makapasok, nagliwanag ang mga mata ng lahat ng naruroon. Sabay-sabay na lumitaw sa kanilang isipan ang isang parirala, isang perpektong tugma. Kahit na si Jiang Xinyan ay isang ina na, sa pagkakataong ito, namula siya at mukhang nahihiya. Nagkatinginan sina Ye Zuan at Ye Chong at agad na tumawa. Simulan na natin ang seremonya. Naglakad ang 6 na babae papunta sa kani-kanilang asawa. Si Song Suijing at Guan Yulan ay nakatayo rin sa magkabilang gilid ni Ye Zuan. Unang yumuko sa langit at lupa. Ikalawang baw sa mga magulang. Ang mag-asawa ay yumuko sa isa't isa. Pasok. Gayunpaman, sa sandaling ito. Ha, biglang may kakaibang tawa ang palm attack sa tenga ng lahat. Si Ye Zuan ay agad na nagalit. Sino ang naglakas loob na tumawa sa oras na ito? Kapag nalaman niya kung sino yun, tiyak na mapapalo niya ang taong iyon. Nagulat din ang lahat at nagsimulang hanapin ang pinanggalingan ng tawa. Agad na naramdaman ni Ye Zuan at nalaman niyang walang tumatawa sa buong lungsod ng Lianian. Kaya, saan nanggaling ang tawa na ito? Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Ye Chong at nagtanong. Nang matapos siyang magsalita, biglang lumitaw ang isang figure sa harap ng pasukan ng palasyo.
Ito ay isang binata na nakasuot ng pula at asul na damit. Mukha siyang nasa 80 taong gulang. Gayunpaman, nang makita siya ni Yezuan, lubos siyang natigilan. Ang kanyang mata ng pahayag ay hindi nakakakita sa pamamagitan ng taong ito. Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Si Yezuan ay nagmamadaling humakbang pasulong at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Sa tansya niya, ang binata na nakasuot ng pula at asul na damit ay hindi bababa sa Third Tribulation Supreme. Magwala. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, pinandilatan ng misteryosong binata si Yezuan at pinalipad siya. Paano ito naging posible? Nagulat ang lahat. Sa isang sulyap lang, si Yezuan, isang Second Tribulation Supreme, ay pinalipad. Anong uri ng kakayahan ito? Hahaha, I finally found the perfect yin-yang twin physique. Perfect, this is really perfect. Kabanata 830. Matapos marinig ang mga salita ng misteryosong kabataan, lahat ng naruroon ay nag-react. Dumating ang taong ito para sa Song Suijing at Adjudicator Song. Bilasan mo, kilalanin mo ako bilang iyong Panginoon at maging alagad ko. Kaya kitang palakasin gaya ko. Sabik na sabi ng misteryosong binata. Masyadong tamad si Song Suijing para bigyan siya ng pansin. Siya at si Guan Yulan ay sumugod sa tabi ni Yezuan at inaliw siya. Sa oras na ito, naunawaan din ni Yezuan na ang kabilang partido ay hindi isang Third Tribulation Supreme. Natatakot siyang mapatay siya ng kabilang partido sa isang sulyap lang. Sino ka? Tanong muli ni Yezuan. Sige, sasabihin ko sa iyo. Ako ang matandang ninuno ni Yin-Yang. Nagustuhan ko ang dalawang ito at gusto ko silang kunin bilang aking mga alagad. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, isara mo ang iyong bibig. Hindi basta-basta ang maaaring kunin bilang aking alagad. Malamig na sabi ng misteryosong binata. Yin-Yang matandang ninuno. Mabilis na hinanap ni Yezuan ang kanyang memorya, ngunit hindi niya narinig ang pangalang ito. Gayunpaman, maaari niyang hulaan na ang Yin-Yang Old Ancestor ay tumutukoy sa Yin-Yang Twin Physique. Ang mukha ni Song Suijing ay naging lubhang mapotla. Maaaring mapinsala ng kabilang partido si Yezuan sa isang sulyap lamang. Nakakatakot ang kanyang lakas. Kung hindi siya sumunod, lahat ng tao dito ay mamamatay. Okay, pumayag ako. Hindi tanga si Song Suijing at agad na pumayag. Pumayag din ako. Naunawaan din ni Adjudicator Song ang puntong ito at nagmamadaling sinabi. Ha. Matapos marinig ang sagot ng dalawa, muling tumawa ang Yin-Yang Old Ancestor. Dalawa talaga ang boses sa pagtawa niya. Sister, we finally found a perfect Yin-Yang twin physique. Tell me, how many years has it been? Biglang sinabi ng Yin-Yang Old Ancestor. Nang marinig ito, natigilan ang mga tao sa paligid. Ang Yin-Yang Old Ancestor ay may kapatid na babae. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lahat ng naruroon ay natakot. Muling ibinuko ng matandang ninuno ni Yin-Yang ang kanyang bibig, ngunit boses ito ng babae. Kuya, 230 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ng mga taong naruroon. Sinagot ng Yin-Yang Old Ancestor ang sarili niyang tanong. Hindi lamang iyon, ngunit ang 230 taon ay nagulat din sa lahat ng naruroon. Sa mga taong naruroon, ang pinakamatanda ay 100 taong gulang lamang. Gayunpaman, ang Old Ancestor Yin-Yang ay naghahanap ng perpektong yin at yang dual physique sa loob ng 230 taon. Ilang taon na siya. Gayunpaman, ang atensyon ni Yezuan ay wala sa 230 taon na ito, ngunit sa boses ng Yin-Yang Ancestor. Hindi maganda. Maaaring ang Yin-Yang Patriarch ay isang hermaphrodite. Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Nahulaan niya na ang Yin-Yang Old Ancestor ay maaaring dalawang tao sa nakaraan. Tulad ni na Song Suijing at Song Kaiju, mayroon silang yin at yang twin physiques. Pagkatapos, nilinang nila ang ilang uri ng pamamaraan at ibinahagi ang parehong katawan. Sa pag-iisip nito, natarante si Yezuan. Hahaha, huwag na tayong magsalita ng kalokohan. Sumama ka sa akin, sabi ni Old Ancestor Yin-Yang, na naghahanda na umalis kasama sina Song Suijing at Kaiju Song. Maghintay, biglang sumigaw si Song Suijing. Ano, sa tingin mo makikita ka ulit ng batang iyon? Kinaikit ng matandang ninuno na si Yin-Yang ang kanyang mga mata at sinabing, isang
Pangalawang tribulation supremacy lamang ang dapat na maging pinuno ng maliit na lugar na ito. Pharaoh na, sa sumunod na sandali, umihip ang hangin sa bulwagan. Nang marinig ni Yezuan ang boses, nawala na sina Song Suijing at kay Ju Song, naiwan ang isang natigil ang karamihan. Hindi, bumangon si Yezuan mula sa lupa, umungal, at hinabol sila. Gayunpaman, kahit na may eye of perception, hindi niya mahanap ang aura ng Yin Yang Old Ancestor. Noong nakaraan, pumunta siya sa Tulking Hall para nakawin ang nobya, ngunit sa pagkakataong ito, siya naman ang ninakawan. Bukod dito, ang kalaban ay isang misteryosong powerhouse na kahit siya ay hindi makalaban. Si Yezuan ay gumala sa Lianian City na parang baliw, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang Yin Yang Old Ancestor at kay Ju Song. Nagulat ang mga tao sa Lianian City. Isang marangal na supremacy ang ninakawan ng kanyang asawa ng isang misteryosong powerhouse. Anong klaseng sitwasyon ito? Gumawa si Yezuan ng clone at hinanap sila sa Lianian City sa mahabang panahon, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang mga ito. Ito ay mahirap. Kung ibang tao iyon, hindi mag-aalala si Yezuan. Gayunpaman, kakaiba ang matandang ninuno ni Yin Yang. Magkapareho ang katawan ng magkapatid, na ikinatakot ni Yezuan. Malinaw na ayaw ng kabilang partido na may kinalaman sina Song Suijing at kay Ju Song kay Yezuan, isang country bumpkin, kaya diretso nilang kinuha ang mga ito. Damn it, ano ang dapat kong gawin ngayon? Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Mabilis niyang ginamit ang Eye of Control para magpadala ng mensahe sa Wild Leopard Old Ancestor. Ang Wild Leopard Old Ancestor ay kanyang lingkod ngayon, kaya't maaaring may alam siya. Ang Eye of Control ay may misteryosong koneksyon sa pagitan ng controller at ng kinokontrol, kaya mabilis siyang natagpuan ng Wild Leopard Old Ancestor. Guru, magalang na sabi ni Wild Leopard Old Ancestor. Kaagad, isinalaysay ni Yezuan ang sitwasyon. Matapos marinig ito ng Wild Leopard Old Ancestor, namutla ang kanyang mukha sa gulat. Si Yezuan, isang Second Tribulation Supreme, ay pinalipad sa isang sulyap lamang. Anong klaseng lakas iyon? Guro, hindi ko pa narinig ang tungkol sa Yin Yang Old Ancestor na ito. Baka eksperto siya mula sa Human Intermediate Holy Dynasty. Sabi ni Wild Leopard Old Ancestor. Isang Intermediate Holy Dynasty. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Kung ito ay isang Intermediate Holy Dynasty, hindi dapat malaki ang agwat sa pagitan niya at ng kabilang partido. Gayunpaman, naramdaman niyang may mali. Ang matandang ninuno ni Yin Yang na iyon ay hindi kasing simple ng isang Supremo. Tama, Tianju Old Immortal. Biglang naisip ni Yezuan ang isang tao. Kahit na ang isang Supreme ay hindi makadaan sa hanay ni Tianju Old Immortal. Ang ika-6 na prinsipe ng Sunflame Holy Dynasty at ang iba pa ay nagmula sa Chaotic Astral Ocean. Sa makatuwid, maaari niyang maunawaan na si Tianju Old Immortal ay napakalakas. Sa sandaling iyon, ang orihinal na katawan ni Yezuan ay napunta sa Great Wilderness, habang ang kanyang clone ay bumalik upang aliwin ang kanyang pamilya. Dati, ang Great Wilderness ay isang problema, ngunit sa kasalukuyang kaharian ni Yezuan, malaya siyang makakarating at makakaalis sa Great Wilderness. Gayunpaman, paano niya mahahanap si Tianju Old Immortal? Ano man ang mangyari, kailangan niyang hanapin ang lugar kung saan nagpakita si Tianju Old Immortal noong araw na iyon. Nandoon pa rin ang array doon. Tumingin si Yezuan sa hanay at sumigaw ng malakas. Gusto ni Junior Yezuan na makita ang senior. Napakalakas ng boses niya. Kung tutuusin, hindi niya alam kung nasaan si Tianju Old Immortal. Gusto lang niyang subukan ang swerte niya. Kung hindi lalabas si Tianju Old Immortal, papasok siya. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay, sundan mo ang liwanag at pumasok ka. Isang boses ng matanda ang nanggaling sa loob. Pagkatapos, nakita ni Yezuan ang isang haligi ng liwanag na tumataas sa kalangitan. Parang napakalapit, ngunit napakalayo din. Tuwang-tuwa si Yezuan at nagmamadaling nagpasalamat, "Salamat, Senyor." Ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa array, ngunit hindi siya tinanggihan ng array.